hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas. At ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo, mga gahaman sa kapangyarihan, hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring karahasan kahapon sa protesta sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila na malapit na sa palasyo ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng mga sangkot sa panggugulo ay mananagot sa batas. Aabot sa 216 ang naaresto sa naturang insidente na nagresulta rin ng pagkasugat ng ilang individual, kabilang na ang mga pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa 216 na inaresto, 127 ay adults at 89 naman ang menor de edad. Ayon kay Secretary Remulla, nakamonitor na mabuti si Pangulong Marcos sa nangyayari at mahigpit niya ang bilin sa mga pulis sa ganitong mga klaseng protesta. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng maharap sa kasong arson o inciting to sedition ang mga naaresto dahil hayagan niya na may intensyon ang mga nakitang nakasuot ng black mask na sunugin ang palasyo ng Malacanang. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunugin yung palasyo, is a seditious act in itself. Patuloy pang iniimbestigahan ng DILG kung sino ang mga nasa likod nito, pero posible ayon sa kalihim na isang local terrorist group ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rallies. Iniimbestigahan na rin ito ng Philippine National Police. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the People Power Monument. But with the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on and to assess, and the vigilance paid off and none of it transpired. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. So about the threat, continuously ina-assess po natin yan. We have different threat group. We have the communist terrorist group. We have the local terrorist group. We have, lalo na kung may spillover from Mindanao going here, especially we have elections in Mindanao. We have the Islamic terrorist group. We have the BIFF, the DI Hasan, DI Maute, and other threats like, for example, our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan. Ayon sa Department of Information and Communications o DICT, kumalat ang paghimok sa tinatawag na Black Mask March mula sa grupong Anonymous PH. Kabilang ang tinatawag na Black Mask March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na, ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sa gitna rin na nangyayaring protesta, nahack ang 19 na government websites. Ayon kay DICT Secretary Aguda, agad naman itong naresolba at walang anumang naging seryosong epekto sa operasyon ng ahensya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.